Yan, magandang araw mga kapards at samahan niyo ako sa aking kunting rides kasi meron tayong kikitain na para sa ating camera, battery ng camera, bibilhin natin. At isabay ko na rin dito yung tanong ng isa nating follower na pwede bang gumamit sa mountain bike ng mechanical ang lever pero ang preno ko po ay hydraulic. At yan, sasagutin natin yan sa video na to. At una, ang sagot ko na po sa iyo sa tanong nyo ay pwede po yan at existing na po yan. Ipapakita ko po dito sa aking bike. At ito na po yung bike ko na kung tawagin ay Flying A, yung mga unang labas na pulsos. So carbon po yan mga kapards. At ayan, dito po masasagot ang tanong ng ating isang follower. At ayan yung lever ko, mechanical at naka-hydraulic yan. So ayan, at ito po ang tanong ng ating follower. Idol, pwede po bang mag-hydraulic caliper po ako pero yung brake lever ko po is mechanical? At ayan, simulan ko na. Ayan, sa likod, pakita natin. Testing na po yung tanong ninyo sa aking bike at nagawa ko na. So sorry lang, medyo late ang uploading ko nito at late ko na rin nasagot sa inyo. Actually, ito ay nagra-rides ako. At naalala ko, nagpahinga kami at ayan po yung aking integrated Shimano Japan. Yan po ang gamit kong lever sa aking bike. At ayan, vintage na yan, 2 fingers pero malalaki. Ayan, yan ang mga itsura niyan. At ayan, makikita nyo sa baba, pakita natin. Ayan, yan pong aking caliper ay hydraulic at nandyan lang naglalaro yung oil. So ayan, video natin sa likod ay kakalabitin ko, no? Ayan, no? Nakita nyo yung cable. O ayan, pag ang preno ninyo hinilan ninyo at may lumabas na cable, automatic yun, mechanical yun. At yan, dito na lumabas yung cable at kinabit natin dito sa ating caliper na hydraulic. At yung nakita ninyo yung kinakapa ko na yan na may araw na itim, ayan, mineral oil ang nakasulat dyan. Ibig sabihin, nandyan lang yung mineral oil sa area na yan. Ayan, hydraulic siya. Hydraulic ang aking caliper. Ayan, nakita nyo yung tubo na maliit na yon. Yan, yan yung nagpa-pump sa oil. Na yan, pagka naka-hydraulic kayo ng lever, makikita nyo yan doon sa lever sa may ilalim. Alam mo, makikita nyo yan pagka kayo naka-hydraulic. So, dyan siya nakalagay. Kasi tayo ay naka-mechanical ng lever. Ayan. At siya nga pala, no, idagdag ko na rin na baka itanong nyo rin sa akin na pwede bang ilagay ang caliper ng road bike sa mountain bike. Pwede po kasi ang totoo, yung caliper po na yan na hydraulic na yan ay pang road bike. So DIY ko lang din po yan para mailagay ko dito sa aking mountain bike. Ayan, so dalawa na yung naisagot ko kay parts natin. Ayan, pakita ko sa inyo yung pagkaka-DIY ko nyan. Ayan, nakita nyo yung adapter na yan, yung kinakapa ko na yan. Yan ay binutasan ko, saka na ko ini-attach dito sa lagayan ng aking brake kasi iba nga ang disenyo nito kasi pang road bike. Ayan, nakita ninyo, nakadoble yan. Nilagyan ko pa ng isang adapter para lang may attach ko dyan. So ayan, nagkaroon tayo ng hydraulic na caliper na mechanical ang lever. So ayan, sana nasagot ko yung tanong ng kapars natin na pwede ang mechanical na lever at ang caliper mo ay hydraulic. Ayan po, pwede, existing na siya at ginagamit ko po yan ngayon. At ang tanong nyo naman, kung itatanong nyo pwede ba yung caliper na pang road bike pwede sa mountain bike? Yes, pwede rin po kasi actually yung gamit yung caliper po na yan ay pang road bike yan. Yun nga lang, hindi sukat yung butas kaya nag-DIY tayo at naglagay tayo ng panibagong adapter para maikabit natin yung caliper na hydraulic. So ayan, DIY din po natin yon. So ayan, sana nagustuhan mo yung sagot ko. At ayan, may isa pang nagtatanong kung saan ko daw nilalagay yung mga maliliit kong accessories na ginagamit ko sa pag-DIY na mga old na bike. At ayan, ito po yung lagayan ko ng mga ginagamit natin sa paggawa ng mga pinapagawa sa atin ng mga vintage.
yung nilalagyan natin ng mga cable lining, mga ganon. So ito po yan. So maliliit lang kasi, kaya yan, nag-provide na talaga tayo ng lagayan na naka-layer at saka naka-divide na yung mga accessories. Ayan, meron tayong hard plastic. Yan, dinidikit lang yan, hindi na kailangang ibarena. Ito yung nire-rebit natin doon sa frame. Ay, may video po ako niyan. Ayan ang pinakamabenta sa atin pag mayroong nagpapagawa ng mga vintage. Meron tayong cable stopper, yung pandulo, mga stainless. At ito naman sa center puller, yung nagdadala nung at saka ito yung hook para doon sa center puller. Magkasama yan at saka yung una kong nadampot. Itong pangalawang layer, ito meron tayo dito mga cable, yung pandulo ng cable, yung kiniklip para hindi siya matalim at maayos tingnan. Meron din tayong mga magagandang klase ng cable stopper. Ayan. At ito pa, yan, mga pang disc brake na tornilyo, mga cover ng mga pito, yung takip. Ayan. At ito sa pangatlong layer, ito po vintage din ito. Ito ay pulley. Ito po ay ina-attach doon sa may likod ng set post pababa, dun sa kung mayroon kayong front derailleur, dyan muna dadaan yung cable papaba papunta sa front derailleur. Ayan, makikita niyo yan doon sa mga vintage na bike, yung mga butterfly na vintage na bike. Ayan, dun yan nakakabit. Ayan, meron din tayo niyan. At ayan, meron tayo dito yung mahahabang tornilyo. Ito ginagamit ito sa mga halimbawa front or rear ng mga U-brake na mga road bike. So ayan, madalas yan kinakailangan yan. At ito, mayroon din tayong cable stopper ng vintage din ito. Ayan, sa dulo nilalagyan sa may mga lever. Yung paglagay mo yung cable, ilalagay mo muna yan bago po ipasok doon sa lever. Ayan, may iba-ibang kulay yan. Di ba? Maayos. At syempre, hindi na tayo mangapa pag mayroong customer na magpapagawa. Isang bukas lang, kung ano yung kailangan natin nandyan na. At hindi na mahirap. Dati wala akong ganyan, ang hirap. Kinakalkal ko na yung buong toolbox ko, hindi ko pa makita yung kailangan ko. So ayan, recommended ko rin yan na mas maganda yan kung sa mga mekaniko may ganyan kayo, para yung lahat ng mga importanteng maliliit na kinakabit natin sa bike madali natin makuha. Ayan, yung pinakamabenta sa atin dito, yung alloy na yan. Napakarami nagpapakabit sa akin ng ganyan. So ayan, yan yung sagot ko doon sa isa nating follower na paano daw ba itatabi yung mga ganong maliliit, kasi siguro mayroon din siya makalat. So ayan, pinakita ko na lang sa iyo. Mura lang naman ang bili ko dito, siguro 25 pesos lang to sa mga tabi-tabi or latagan. Huwag sa mall, mahal. Kahit doon sa latagan lang, kahit nga may damage na okay lang, basta magagamit na, kasi lagayan lang naman ng mga tools yan So ayan. At ayan, sana nasagot ko yung mga tanong nyo sa video na to. At paki-like and share na lang po ang aking video. Andyan po yung link sa baba. At nandito na rin po sa screen, ipa-plus ko. Thank you. Ingat.